So dili pa kita magsugod sa atong pagtuon sa Biblia kung ikaw usa ka magtotoo diha ni Ginoong Kristo. Siguro ha nga ikaw nakasugid sa imong mga sala sa hilom ngadto sa Dios nga Amahan. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Diha-diha ikaw sulod sa fellowship uban sa Dios. Ginihan sa balaang espiritu ug andam sa pagkat-on sa doktrin sa Biblia gikan sa pulong sa Dios. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. John 4:24. Kung ikaw mismo wala kayong bituo diha ni Ginoong Kristo isip imong manluluwas, ang isyu dili ang pagsugid sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtuo lamang diha ni Kristo lamang. The one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only Son of God. John 3:18. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and the critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So karon atong pagatikion pagpadayon ang doctrine of anti-Semitism. So kini mao ang ikaduhang bahin, no? Nga sama sa gihapon ato kining gikuha gikan sa akong pastor magtutudlo nga si Robert Banger Thiem Jr. The United States and anti-Semitism. Number 1. Under the Constitution of the United States of America, the nation has made the religion or the lack of it solely a matter of the privacy and concern of the individual. So, ang Constitution mo labing bantugang dokumento gawas sa Biblia alang sa pagpanalipod sa mga Hudyo. Then, A. Freedom is based on the divine institution of human volition, the sacredness of property, life, and privacy. Ang gobyerno kinahanglan balanse sa iyang pagpanalipod sa atong mga sukaranong kagawasnon. Kini nga itong giingon na itong basic freedom, no? Ang kagawasnon o ang kagawasan nga walay authority o autoridad usa kana ka anarkiya. Ug ang authority or autoridad nga walay kagawasan usa ka panglupig or anarkiya. B. The Constitution not only protects the Jew as a race but protects him with regard to his religion. So ang Constitution nagapanalipod sa Hudiyong lumupyo o lungsuranon batok sa kaliwatanon o relihiyong pagpanglutos. Sa wala pa ang baguhay na uso nga reversionismo sa Amerika, walay kaliwatan sa Amerika gayud nga nahimong isyu or walay gitawag na to og racial issue. Wala
wala na sa una. Pero karon kita tataw kayo no nga murag ubay-ubay na usab no. See, citizens have rights that are not related to race or religion. Ang mga katungod usa lamang ka yadong pag-angkon o binalaod nga pag-angkon. Ikaw adunay katungod pag kinabuhi. Ikaw adunay makiangayong pag-angkon sa pagkagawas nun. Ang gobyerno wala maghatag kanimo og kinabuhi o kagawas nun. Ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi. Ang gobyerno walay katungod sa pagpanghilabot sa imong kagawas nun sa kanang gitawag natong right to live no. Kagawas nun sa kinabuhi, right to property sa kabtangan o prosperity kauswagan. Ang gobyerno walay katungod sa paghimo nimong mauswagon o paghatag kanimo og kabtangan. Sa laing pagkasulti, ang imong mga katungod wala maglakip sa gobyerno sa paghatag niini, no? Ang imong katungod dili ang atong rights dili mao ang dili ang kinabuhi, dili ang kagawas nun, dili ang kabtangan, kundi ang usa ka just no makiangayon og binalaod nga pag-acquire o niining mga butanga. Sa laing pagastorya, ikaw makahimo sa paghupot niini no o pagpalag-iyan ini. Ang ayuda ka ng welfare or socialism o sosyalistang mga konsepto mipaphasa makiangayon og gipuli ang katungod. So kaning socialism o kining welfare giwagtang kining word nga just gipuli ang puro right lang way just walay responsibility. And then we as citizens have inalienable rights, but that doesn't mean the government provides these rights. No? Ang buluhaton sa gobyerno ubos sa mga balaod sa divine nga katukuran o divine establishment mao ang paghatag og kagawas nun, no? Pag-secure sa atong freedom. Kita ang muhimo sa uban. So, for example, ang gobyerno ang mo-provide ra gyud na og safety sama sa kapulisan, military, no? Nya the rest kanang gitawag nato og free to succeed or free to fail ato na lang part. Kung once nga mag-apil-apil ang gobyerno ana, so tabla na tagi kuhaan na sa atong katungod ana. No? Ang gobyerno naghatag lamang sa kagawas nun alang sa pag-angkon niini nga mga katungod, no? Nga aron ma-secure na to nga maka-enjoy gyud ta sa maong katungod sa maong rights, no? Kita na tao uban sa natural nga mga katungod nga dili mahimong ihikaw. Apan ang gobyerno dili makagarantiya niini nga mga katungod sa tanan o ni si bisan kinsa. The government must not provide food, shelter, and clothing to everyone because to have this is their right. So gawas lang siguro na mga panghitabo nga di na to makontrol, for example mga bagyo, linog, no nga di kita kapanagang. So responsibility na sa gobyerno nga makabangon tagbalik. Pero lahi man ang konsepto gud sa socialism o kining welfare kay himuon ka nga ulipon ba nga di ka kabantay nga mahigmata lang ka sa usa ka adlaw nga ikatiguang nimo wa kay nahimo sa imuhang panahon nga ikaw nagsalig ra sa gobyerno. Nga lain man ning gobyerno kay tagaan ra jud ka og igo nga igo ra gyud makatawid alang unya alang adlaw.
Kaysa kung ikaw mismo maningkamot, mas labaw pa na ang income kaysa gihatag sa gobyerno. For example, kung negosyante ka, at the same time, makatabang pa ka sa gobyerno, kay mubayad ka og tax, pero kung ikaw nagsalig lag ayuda, nag giubos nimo ang imuhang integrity, giubos nimo ang imuhang pagkatao. Ikaduha, mawadaan kag motivation, mawadaan kag gana sa pagpanarbaho. Ikatulo, usa ka sa rason nga ikaw may makabankrupt sa gobyerno. Kaya gini mga politiko, so nimo gasto din na kanang di la kwarta. Ikaduha pod kining ayuda mao ni kinadak-ang source sa corruption kay wa may accountability, di man lisod man gud ang account. Mao ning mga atong mga politiko ganahan gyud anang part nga ayuda kay napon sila ayuda. So karon tungod kay ato kini katungod, no? Ang gobyerno dili gayod mo provide ini, no? Dili gyud kinahanglan kita makaangkon ining mga butanga ubos sa kagawas nung kahintang. Kinahanglan ta free to succeed, free to fail. Kay kung ang gobyerno na imo kuha na to, awa na ulipon na ta. Kung ang gobyerno nagaako sa responsibilidad sa paghatag ni ining mga butanga alang sa tanang katawhan, nan ikaw o kitang tanan nawad-an sa kagawasan. Ikaw karon anaa sa labing taas nga matang sa panglupig o kining gitawag nato og tyranny. Sa laing pagkasulti, kita adunay katungod sa pagpangita og pag-angkon og pagkaon, puy-anan og atong sapot. Apan kita walay katungod sa pagpugos sa gobyerno o sa ubang tao sa paghatag kanatog pagkaon, puy-anan o sapot, no? Sa pagkatinuod, ang kagawasan nagadili sa gobyerno imbes sa pagsugo sa gobyerno sa pag-apil-apil, no? Nga manghimasok sa ato ang personal life, no? Personal life manguna kanang freedom to have food, shelter, clothing. Pero kuha na to na personal na niya mao po na basic na to. Isa yun lang ka ikaw ipakaon sa mong anak gikag ayuda imbis kay imo ipakita sa mong anak nga ikaw naning kamot. So unsa may makita sa mong anak, uy, okay si papa wa may trabaho pero kuan man wala man gini income, nagsalig ra sa gobyerno. So mao po mo sud sa utok sa bata. So ang resulta, ang mahog sa tibok nasod nga mahog sa inutil. Nga inutil tanan tao sa nasod, ang resulta ang nasod bankrupt bankrupt ang nasod kay puro way income. Kaysa kung matag usa na to industrious, ubang gali mamligag man ni. Naay mga motor kay ano, ginagmay pero naning kamot sila at the same time makatabang sila sa gobyerno pinaagi sa buhis kaysa kini mga tao nga nagsalig og ayuda ang resulta mahimo kang tapulan, no? The rights specified in the first, no, 10 amendments sa American Constitution are freedoms in the sense of opportunities, no, oportunidad, but they are not achievements. So pananglitan, ang konstitusyon naghatag sa katawhan og kagawasan sa religion, no, tinuuhan. Apan kini dili maghimo nila nga o makapugos nga wala magpugos nga ikaw mahimong relihiyoso. No, ang gobyerno dili magpabor alang o batok sa bisan unsang relihiyon. Mao bisan nang sa Pilipinas ang atong konstitusyon kiingon gyud diha nga ang the separation of church and state shall be inviolable, nga di kina siya pwedeng ano nimo lapasan, no? Separation between church and state. Okay? Kung magtapo ng halina, mo na pinakadelikado.
sama sa mga sa atong kasaysayan kay maunay kina og magtapo ning relihiyon og estado na maunay pinaka diktador sa tanang diktador, wala jud kay katungod na nya ang konstitusyon nagadili sa gobyerno gikan sa pagpanghilabot ni bisan kinsa nga nagtamod o nagsunod sa relihiyon nga iyang nagustuhan. O kung ang usa ka tawo ninyo siya ali wa kan kanang wa ko relihiyon, wa di ko to Ginoo. Kana apil na siya. Protected na sa konstitusyon. Katungod usab kana sa ka tawo. Ang ikaduha, ang gobyerno dili makahilabot sa pagpanag-iya og dapat unta ang gobyerno dili na maglabot sa pagpanag-iya og armas sa siyempre military natural na og sa mga yanong lumulupyo kay ano bawal o dili nga magkatag-iyag armas ang tao nga kriminal naa adunay armas. Ang tao, ang criminal minds, naa ginay kanunay armas. Ang arkansiya na katong mga law-abiding citizens. Kay gipasayon sa gobyerno para sa mga kriminal. Kay kung ikaw kriminal ka, bawal o di maghupot sa armas. Kay kriminal man ka, maumay imuhang intensyon, luoy itong mga yanong lumulupyo nga way kasukol tungod kay sila bawalan sa gobyerno. No? Diri sa Pilipinas, lisod kayo pagpadayag armas. Mayon sila or kuan kanang delikado na kay kung init kag adi man ang armas sad-an na ang tao may init ang tao may sad-an ang armas wayam mo na di na mo lihok kung wa ang tao mo man nagi mga measures po na for example na ay psychological examination na ay background check ug unsa man ning tawhana or unsa ba ni siyempre ang katong mga way income di gyud to tagag armas kay kon ang for example kanang mga nagtrabaho gobyerno mo na tagag armas kanang mga negosyante mo na dapat nya og permit kinahanglan ipasayon ang permit kay siyempre ang mga tao manggod kining law abiding citizen gusto na sila og legal nga paagi nya kining mag gusto kang makaarmas sa Pilipinas kay perti mang lisura mahog mas illegal nga lisod kay kuha amo nang mga pulis busy kaayo kay ngano kada adlaw na mahitabong krimen kay ngano ang nga tao duwa may kahadlok pero kanang kriminal na makawatan tulisan mo patay na bisig na ani armas kay sayon ra makaykuhag armas managanag yung nagsud managanag kay idigsod niya sud siya buhi pa idigawas nga espiritu yun siya malang maminusa lang krimen nya naam siya may tabo gyud nga mga abusado naman sud di na mawa daagali abusado karon way armas unsa may gamiton sa tao kutsilyo kundi bato kundi tubo di na mawa lang krimen kay ano lamang gitaw mga abusado pero pasingilan armas mo na sayop kay ngano for example sa Amerika sa Texas tanang tao dito na armas sa New York bawal ang armas pero kung imong ikumpara layo ra kayo ang crime rate sa Texas kaysa New York kay ngano sa New York daghan kayong may armas daghan pug nay armas katong mga kriminal so dali kayo New York laag magabi talawon tug makauli ba ka sa inyoha og tibuok. Pero sa Texas, magtakit-takik armas dito pero ang krimen ubos kayo pero di man mawa na krimen yun. Kaya ang mga tao na mga tao nga kriminal og pangunahuna. Di man na malikayan. Pero kuang yun na siya. Depende ra kung ikaw nay armas kinahanglan gayud may katakos ka sa pagpanag-iya sa anang armas sa kinahanglan ang armas dili nimo abusuhan ang mga katungod kanang gitagaw og negative rights bitaw sila magbuhat sa mga kahigayunan diin ang gobyerno dili gayud maghikaw kanimo o sila
magbungat diin ang gobyerno dili gayod manghilabot ug busa isalig ngadto sa katawhan sa pagsubay sa ilang naandang pagkinabuhi. Gumikan niini ang mga katungod mao'y mga kagawasan gikan sa pagpanghilabot, free ka sa kining gitawag natong interference. Ilabi na gikan sa gobyerno. Sila magpahayag ngano ang gobyerno dili gayon mag-apil-apil o manghilabot sa mga kahigayunan alang sa pagkinabuhi, kahigayunan alang sa pag-uswag, kahigayunan alang sa pagpanag-iya og kabtangan o paghupot sa mga butang. Isu na ka ang gobyerno may magbuot mopalit og motor. Unsay paliton motor nimo? Mopalit ko aring kuan kanang big bike. Ayaw kay kas gasolina. No. Naning kamot gali ko nga trabaho gali ko og maayo aron makapalit ko ana. Nya kontrolon ka sa gobyerno, mawalan ka og motivation mawala gagana. Nya ang mga tao ba ang panghunahuna sa tao gusto equality. Kung ang equality mao na resulta sa communism. Kaya sa communism, equal mo tanan. Equal mo way kwarta, equal mo way kabtangan, kaya ang tag-iya sa kabtangan ninyo ang gobyerno. Di ka makapanag-iya. So, pipila na kabuok ng mga tao to sa taas mo rin mo kontrol sa tanang katawan, parehang mo sinina, parehang mo pagkaon, patrabahoon ka, ang tanang abuti mo kuhaon sa gobyerno, tagaan na ka og igo-igo nimo ni alang adlaw. Sumo na equality ang komunismo. Mo na siya nga mo ni anhi magsugod sa ayuda. Ani magsugod sa ayuda nga ang mga tao himuong inutil. So ang isyo sa balaod no ug tawhanong katungod dili gayud ang kaliwatan o ang relihiyon. Si bisang kinsang Hudiyo adunay susamang kinaiyanhong katungod sama sa uban. Ang gobyerno maoy tig panalipod. Mo ni siya, timan Mo ni siya tig panalipod sa atong kagawasan. Alang sa pagkaplag ni ining makiangayon nga mga katungod. Apan dili ang pagpanghilabot sa maong kagawasan. Ni dili ang paghatag ni ini nga mga katungod. Kung ang gobyerno naghatag og sosyalismo o ayuda, kini nagamugna og pagpanghilabot. Daghang mga lumulupyo niining na sa nasang nasod or kadaghanan gyud sa Amerika daghan kay Hudiyo dito. Hudiyo ang kaliwat, Hudiyo pud ang relihiyon kanang Judaism. Ang gobyerno dili manghilabot o maglutos sa mga Hudiyo gumikan sa kaliwatan, relihiyon o kabtangan. How to evaluate a Jew? So, you are to evaluate the Jew as an individual just like any other person. Gamito nato ang atong sukaranan, atong standard og sukaranan og barahan sa establishment o katukuran og patriotismo ngadto sa mga Hudiyo no. Sama sa atong gibuhat sa ubang tawo. B, as a believer, isip nga magtotoo, you are not to judge him. So, kung magtotoo galit ta ni Ginoong Kristo, numan na to kasi Ginoong Kristo usa ka Hudiyo. So, dili kita angayan nga mo hukom sa mga Hudiyo no. Gamito na to ang atong prinsipyo sa privacy sa pagkapari. Kani gitawag na to og privacy of the priesthood. So, ang pinakasimple nga prinsipyo ni ana, live and let live. So, sa binisayang pakigistorya mo na ayaw pagpanghilabot sa uban. Maniho lang imuha diha. So, C, as a nation in the Middle East, no? Depende lang sa ilang foreign policy sa takibago sa foreign policy sa Middle East, no? O kung sila o yun o batok ba sa komunista.
Nya pagkakaron ang Israel usa sa mga nasod nga labing kontra gyud ang komunista, no? Sa tibuok kalibutan mga nasod ang Israel may pinaka dili gyud ganahan sa komunista, no? Nya in fact kalang Israel lagi po'y diha sa Middle East nga naay katungod ang mga babay. Naay katong ang mga bayot allowed pero ikaw pabayot-bayot ka adto ka sa Middle East tanawon ta lang og kuan kanang unsay mahitabo labi na adto adto sa Afghanistan adto ka sa Iran pabayot-bayot ka kuwag mulupad ka dito mura kag si Superman dito sa mga 50th floor sa nakahabog nga building adto ka dito, no? So as an internationalist, so ang bisan unsang matang sa internationalism maoy sagara, no? Kining internet ang imong panghunahuna gali international gusto ka og kanang gitawag og kanang internationalist ka ba di ka patriotism mao na mga kasagaran ana di mutuo Ginoo nya tungod kay di mutuo Ginoo ang resulta is kadautan. Sila si Karl Marx o si Engels katos lang duha mga Hudiyo to apan dili ni kuno dili ingon kamahinungdanon sa kamatuoran nga sila mga komunista usab, no? The panorama of anti-Semitism. Number one, anti-Semitism in the past. So sa A, ang istorya ni Balaam or Balaam, no? Nga lang kini siya si Balaam, propita ni siya sa Dios. Pero tungod kay kitang tanang tao namo siya weakness. Ang weakness ni Balaam, Prophet Balaam, kining kwarta. So kini si Balaam gisuhulan ni sa kontra sa Israel kay atong time samtang ang mga Israel naglakaw padung sa Promised Land, nagkakusog ni sila. Meaning to say, powerful militarily. So nahadlok tong usa ka king nga malabyan sa mga Hudiyo. So gihan nila si Balaam para pag curse sa Israel, no? Pero si Balaam giwarningan sa Ginoo nga di ka pwede nga i-curse nimo ang akong katawhan. Pero maro pa si Balaam, ang gihimo niya gitambagan niya tong king, ang buhaton ninyo pan-in ninyo mga babae kay mga gwapa man mga babae ninyo ito na bitek yun ang mga Hudiyo nya. Pero wa gyud pod magmahay si Balaam nahiagom gyud siya sa disiplina sa Dios og mihamtong sa gitawag natog sin unto death. Nya kaduha ang istorya sa Egyptian, di ba? Ang Egyptian na ulipon man lang mga Hudiyo sulod sa 400 ka tuig sama sa Pilipinas, no? Nga dugay-dugay gyud ang gihimong gatasan sa Espanya ug sa Amerika. Unya kining Assyrian Empire mao ni pinaka murag yun og sa karaang kasaysayan kinakontrahan ni sa mga Hudiyo nga ultimo si Jonah, si Prophet Jonah gisugo sa Ginoo nga sang Yahweh to dito katong mga Assyrian. Si Jonah wa kay tungod sa iyang kasuko kay kontra kay lagi ni sa mga Hudiyo. Kay gusto niya nga dili maluwas yung mga tawana, gusto niya nga mapukan na ni. Pero tungod kay kabubuton man sa Dios, putlo na tong istorya nga si Jonah miabot gyud dito. Unya, pagsangyaw ni Jonah respan ang mga katawan dito mituo si Jonah pero nagmahay ngano man tuo mamuay dapat di mo mutuo. Gumikan ni adto imbes nga hapit na sila disiplinaon sa Ginoo, gilugwayan pa og 40 ka tuig usa
nga ang Assyrian Empire na pukan. Unya, number 2, antisemitism in the present is on the rise. So karon daghang karon makita to sa gubat. Bisa sagaran mga batan-on ra ba kini mga way alam mo kalit lang kanang pro Hamas, wala pa ang Hamas teroristang grupo. Isa yun lang mura og deres Pilipinas. Mura ba ka og pro maote ka ba? Pro maote ka against kas gobyerno. So dito ang mga Amerikano, mga kasagaran mga batanon, anti-Semitic against sa mga Hudiyo. Pro-terorista. Ngun ana ka impluwensya ang mabuhat ni Satanas kung wa tay kamatuoran, kung wa tay word of God, no? Number 3, antisemitism in the future will reach its peak in the tribulation. So, ang pinaka tuktok yun, ang pinaka taas, no, nga mga panghitabo sa antisemitism sa mahitabo sa tribulation, kining gitawag nato og 7 ka tuig nga kalisdanan nga makita nato gisaysay diha sa pinadayag 12 uno ngadto sa 9. No? Ang matag Hudiyo nga nagatuo ni Hesukristo adunay way katapusang kinabuhi, or sa English pa eternal life. Ang kaugmaon sa Hudiyo sa kanunay nagadepende sa iyang kinaiya ngadto ni Hesukristo. So sa panahon sa tribulation anay 144,000 dili na kanang nay mo claim nga mga reliyon nga sila ang 144,000 mo na ingog ilusyonada mo kay kining 144,000 mga Hudiyo ni, no, mga sagaran batanon nga wala pag yun baka tilaw og pakighilawas, no, mo ni siya 144,000 ka mga Hudiyo, mo ni sila magsangyaw sa una sa Israel hangtod sa tibuok kalibutan sa panahon sa tribulation. Pero kining mga batan-una karon di pa ni magtotoo. Adto rin sila mahimong magtotoo ini nagsugod sa tribulation. Di human sa rapture. Ang mga Hudiyo sa tribulation mulungtad sa mga pagtinguha ni Satanas sa pagpuo nila. O I mean purpose ni Satanas nga hutdon yung pamatay ang mga Hudiyo aron mahimong bakakon ang word of God. Kaya ano, unsa may ingon diha? Si Ginoong Hesukristo mohari sulod sa kalibo ka tuig nga ang main sakop niya, ang main subject niya ang mga Hudiyo. So kinsa pa may harian sa ni Ginoong Kristo kung muwa na Hudiyo. So mahog sa bakakon ang word of God. So mo lang mingon si Satanas nga sakto ra lagi gyud Ginoo nga di jud ko angayan nga i-punish nimo nga ibutang ko nimo sa lake of fire kay ikaw gali baka akong gali ka kay misaan man nga muhari si Ginoong Kristo sud sa kalibo sa paghari niya wala may Hudiyo. Sumo nang karon bisan asa ka mutan-aw ang sentro gyud sa human history ang mga Hudiyo nga nasod lagi mga tao nga mo plano gyud og pagpuo sa ilang kaliwatan. So sa ikaduhang pag-abot o second advent sila pagatapokon pagbalik i-regather sila ug ang katong unconditional covenants o mga kasabutan sa Dios alang kanila matuman, no, tumanon ni Ginoong Kristo sa mga kaning gitawag nato og regenerate o mga born again o natawo pag-usab nga mga Hudiyo atol sa millennium sa usa ka libo ka tuig nga paghari ni Ginoong Kristo ug hangtod sa kahangturan. The protocols of Zion. Number 1, the document known as the Protocols of the London Elders of Zion is a fabricated historical document written by the Romanov Tsar's secret police in Paris prior to World War I. Kini kabahin sa anti-Semitic nga pag-atake sa Tsar. Kining Tsar mo ni sa una sa Russia, sa Soviet Union,
Russia, ang angan sa pinakataas nila dito, di ba, kung sa Rome pa gitawag og emperor, kung sa Egypt gitawag og ah, ang pinaka kuan nila pharaoh. Sa Russia, ang title siya, ang pinaka leader yun, pinakataas, Tsar, no? So kini siya, kini nga dokumento kabahin ni sa anti-Semitic kapag atake sa Tsar batok sa mga Hudiyo sa Russia. No? Number two, the document consists of 24 sections. Each, no? Kada section mo gitawag og protocol, no? Kini gipatuo nga mura ba gipalabas ba gipatuo nga tinagong listahan o talaan sa usa ka kapunungan sa Hudiyo nga nagkatigom sa katapusang katuigan sa 19th century nga kining tanan mga mini nga materialis, no? Ingon dire sa gipatuo ba nga na mga grupo sa Hudiyo nga nag nag nagtapok, nagmeeting sa sekreto, no? Nga mao ni ilahang minutes, mao ni ilahang nahisgutan. Mao ni siya nga ang muna kanang nga dokumento ang muna gitawag og protocol. Number 3. After a famous trial in Switzerland in 1935, no? Ang huwis, no? Ang huwis nagisuwat ang huwis isip kabahin sa iyahang panahom, sa iyahang opinion ba about sa sa ani nga pangdaot. Matod pa sa huwis, ako na lagi translate og Bisaya, ingon siya, ako naglaom nga usa ka adlaw adunay moabot nga higayon sa dihang wala nay bisan usa ang makasabot gayud nganong karong tuiga hapit usa ka dosina nga full of knowledge or puno sa kabuot og just o makiangayong katawhan sulod sa 14 ka adlaw magapa kanang torture their brains, no? Magapasakit sa ilang mga utok at tubangan sa usa ka hukmanan. Ang katuyuan labot sa ilang labot sa pagkatinuod o dili pagkatinuod niining ilang ilang gi check up, ilang gi examine ang mga dokumento. Ining gitawag og protocols, no? Kini nga protocols nga sa tanang kadaot nga nahitabo, no? Nga mao ni hinungdan tungod kaning protocols tungod ning mga dokumentuha, daghan kayong kadaot nga nahiaguman sa mga Hudiyo, no? Sila ang hinungdan og sa mga umaabot pang mahitabo, no? Matud pa ang konklusyon, walay lain gayud gawas sa mao ni gingon nga kataw-anan, nonsense og ludicrous, no? Way kahulugan nga binuang. Number 4. The protocols became a major source of propaganda between 1965 and 1967 in the Arab world. Niadtong 1967, ang Soviet Union misugod sa usa ka anti-Semitic nga kampanya pinasikad sa uluhang tema nga protocols. Ang uluhang tema mao nga ang mga Hudiyo nagtinguha sa pagkontrolar sa kalibutan pinaagi sa international banking system. Maingon man, isip sumpay sa Hudiyong mga pagmonopolyo sa mga minahano or mining, oil production, chemical production, transportation o sa kaning newspaper, no? Industry. Ni adtong 1970s ang protocols mikuyanap gayod sa tibuok Central o South America, no?
Number 5, the finding of a United States Senate Judiciary Committee. So mao ni nakaplagan. Nakabot nga hukom sa United States Senate Judiciary Committee mo ni matag henerasyon ug nasod nakatampo gayod sa tinumo-tumong makasaysayanon nga mga dokumento diin sa limbong gipaila sa kanang unsuspected public, no, alang sa pipila ka yawanong katuyuan. Usa sa labing inila og labing malungtaron niini mao ang Protocols of the Elders of Zion. Matud pa sa protocols, ang international communism usa ka pagpakita lamang sa kalibutanong daotang laraw sa Hudiyo nga nagatinguha sa pag-ulipon sa tanang dili Hudiyo nga katawhan sa kalibutan. Ang tinuod nga kaaway matud pa sa protocols dili ang international communism kundi ang international nga mga Hudiyo or international Jewry, no? Ang protocols usa sa daghang mailaron, matikason, malimbungong mga dokumento nga nag-apod-apod sa tumo-tumo sa usa ka international nga daotang laraw sa Hudiyo, no? Mao na ilahang gama-gama nga istorya. Bisan pa man ang protocol sa balik-balik na og sa tiunay o sa tinuod nga nabisto na expose na nga dili tinuod, no? Isip usa ka mabangis nga panglimbong ang mga protocols nagpadayon gihapon nga gipakuyanap sa mga unrighteous nga tawo o gidawat usab sa mga unthinking, sa mga way pangisip nga tawo, no? Satanic antisemitism will occur after the resurrection of the church. Makita nato sa Revelation 12:1 to 13:1. So, ang kini nga bersikulo nagaingon atong basahon sa pinulungan nga English. Revelation 12:1 to Revelation 13:1. And a great sign was seen in heaven. A woman, kining woman mo ni Israel, clothed with the sun. So kining sun, kining adlaw mo ni si Jacob. And the moon, kaning buwan mao ni ang mga asawa ni Jacob. Under her feet. And a crown of 12 stars. Kining 12 stars mao ni ang 12 ka mga anak lalaki ni Jacob on her head. Furthermore, she. So kining she ani kaning sa bersikulo 2 mo ni gitawag sa figure of speech og double entendre. So double entendre duhay meaning. Ang usa klaro, ang usa hanap-hanap. So kining she ani double entendre meaning duha, pwede siya nimo duha i-subtone siya og duha ka meaning, no? So kung sa mga Pilipino pa ni kung kung gusto tag palamot gitawag og green jokes duhay ang usa bastos, ang usa di, no? Pero adili na mao eksakto nga kuan lang atagalan natong idea nga ingon ana ang sitwasyon na pero dili parehas konsepto, no? Double entendre. So kining she ani mao ni ang duhay meaning, no? Si Virgin Mary og ang ikaduhang meaning kining unbelieving Jews of that tribulation, katong mga Hudiyo nga dili magtotoo sa panahon sa tribulation, no? Was pregnant. Furthermore, she screamed, suffering from labor pains. So labor pains ani mao ni ang antisemitism. Kay atong mahinumduman nga kining antisemitism ang iyang pinaka-peak yun, ang pinaka-grabe nga panghitabo sa antisemitism mahitabo sa panahon sa tribulation, no? Mao ni labor pains mo
Kano di ba, og ikaw ang babae magbati, grabe gyud ang mga kasakitan nga mahiaguman. Ingon na ni usab ang agian sa mga Hudiyo sa panahon sa tribulation. And she, so kani nga siya ni mo ni siya mga di magtotoo nga mga Israel sa tribulation was tortured to give birth. So kaning give birth mao ni ang second advent, ikaduhang pagbalik ni Kristo. Then another sign uh, was seen in heaven. Now behold, a great red dragon. Red dragon mo ni si Satanas, who had kanang nga adunay control, no? Who had control of 7 heads and 10 horns. Kining 7 heads at 10 horns mao ni gitawag og the revived Roman Empire. Furthermore, on his head are 7 crowns. So ang 7 crowns ani mao ni nga si Satanas iyang pagabuntogon ang tulo ka nasod, no? Na may tulo ka nasod ani nga murag o iya ning buntogon. Nya pagkabuntog sa tulo ka nasod, di ba po kanasod? Ikabuntog sa tulo ka nasod, automatic ang nahabiling pito mo behave na, mahadlok na ba mo, submit na niya. Nya and his kaning his si Satanas tail, and his tail, kining tail nagrepresentar ni sa power sa gahom ni Satanas. And his tail dragged away a third of the stars. So third away, one third of the stars mao ni ang mga fallen angels nga iyang nadani. Third of the stars of heaven. Mao ning mga demonyo, mga one third sa mga demonyo sa mga fallen angels, no? In fact, he threw them, no? Them fallen angels down to the earth. Then kining he ang Diyos, no? Nga inig koan ani, inig ka nabitay di nay gubat ani. Ang mangulo sa gubat si Satanas ug iyang mga fallen angels kakontra ni Gabriel ug ni angel Michael ug ni Gabriel nga gisay power kay Satanas kay tabangan ni og duha ka mga archangel si Gabriel ug si Michael. Nga mahitabo ana mapilde mao nang di na sila kasuod sa langit. Are na sila magpermanente sa kalibutan sa panahon sa tribulation, no? Nya then the dragon stood in opposition to the woman. So woman si Mary, no? Virgin Mary, who was about to deliver a child in order that when she gave birth he might devour her child. So child mao ni ang humanity, ang pagkatao ni Kristo, di ba? Si Kristo Diyos na, pero mi-obey siya sa plano sa Amahan nga ipaubos niya ang kagalingon gikan sa pagka-Diyos nga mo stick down sa level sa pagkatao, no? Kaning child humanity of Christ, no? Mao ni siya. Verse 5. And she, si Virgin Mary, gave birth to a son. Mao ni si Jesus Christ. A male child who is about to rule all nations with an iron scepter. So iron scepter nagrepresentar og authority. Authority plus integrity ni Ginoong Kristo. Kay kining mga diktador sa kalibutan authority man, wa may integrity. Kinahanglan kung aron perfect ruler ka, kinahanglan na kay 100% authority plus 100% integrity nga mahitabo lamang kini sa panahon sa paghari ni Ginoong Kristo sa millennium. Furthermore, her son was caught up. Caught up mo ni siya katong, di ba, si Ginoong Kristo sa first advent gilansang, namatay, gilubong, mo ni siya caught up, nabanhaw. Pagka humagbanhaw, misaka, mikayab, paingon sa langit, o naglingkod sa tuo sa Amahan sa pagkakaron. Mo ni caught up, nagpasabot sa
ascension and session. Nagpasabot sa yang pagsaka paingon sa langit o paglingkod diha sa tuo samahan. Face to face with God, o God the Father, and before His throne. And so the woman, kining woman ani mao ni ang true Israel. True Israel mo yung true, tinuod nga Israel mao ni ang mga magtotoo, ang mga Hudiyo nga magtotoo. During the atol sa first half kaya di ba ang tribulation pito ka tuig na. So kini ani kining woman mao ni siya ang mga magtotoo nga mga Hudiyo atol sa unang 3.5 years sa tribulation. So usay na fled to the desert, no? Di ba pag mo tago na sila adto sa kabukiran, no? Kanang iyong desert dire, desierto nga kabukiran asa napit ni kaning sa Transjordanian, no? Ang true Israel katong mga magtotoo ni Ginoong Kristo mao ni sila nga asa dapita tumanago sa kabukiran sa Edomites, Moabites ug Ammonites. Kini mga igagaw po ni sila ni sa mga Hudiyo, kini mga tawana kay ngano kining Edom, Moab, mga anak man ni Lot, mga anak ni sa di ba si Lot gikan sa Sodom ang Gomorrah, sila ray nakasurvive basta ang asawang Lot di man ito ang believer mao tong himong asin. So ang nang survive si Lot og duha ka anak niya. Yang iyang duha ka anak gusto mag kaliwat kay gusto di nila gusto nga mapuoy la kaliwat. So wa may laing laki si Lot ra sa ilang amahan na mo nay morning resulta si Edom og si Moab kaliwat. So in short mga igagaw ra gyud ni sa mga Hudiyo kay ang amahan diya sa Hudiyo si Abraham niya, si Abraham ug si Lot nephew baya ni Abraham. So pareha ra gyud og dugo, no? Ato ni dili sila tago sa Edom, sa kabukiran sa Edom, Moab ug sa Ammon, no? Matod pa diya sa Mateo 24:16 nga where she has a place mo katong refuge niya nga maoy adto ang ikadangpan which has been prepared by God in order that they kasi kisa man they ang they mo ni mga guardian angels of Israel, no? May sustain her 1,260 days. So di ba sa first 3.5 years nya mo tukod na tong Antichrist og estatwa sulod sa templo sa Jerusalem, mao nay sinyalis nga kining mga magtotoo nga mga Hudiyo nga dagano na palayason pataguo na. So sulod sa tulo ka tuig ug tunga didto sila taguan sila sa kabukiran nga mga desierto kabukiran sa Transjordanian area, kaning area sa Edom, Moab ug Ammon nga ang amuman nila mga anghel sulod sa tulo ka tuig ug tunga. Now, there was a battle in heaven. So, mao na po ni, gubat na po ni nga tunga-tunga sa tribulation, di ba? Pito ka tuig, tunga-tunga ana kamulog kalisod sa kalibutan, kamulo po gubat dito sa langit, no? Kinsay maggubat? Michael and his angels fought against the dragon, against ni Satanas, no? Furthermore, the dragon and his angels, man fallen angels, fought back, musukol, asa man mo surrender, di mo surrender. Nevertheless, si Satanas, did not win the battle. So, in short, nangapilde. In fact, a place was no longer found for him in heaven. So, di na siya pwede musod sa langit. Mutuo mo sa karong panahon na si Satanas libre na mo sa kakanaog sa langit. Yang buhat ana kung naay mga mature believer mo na iyahang ano nang Ginoo kanang tawhala mo sunod naman nimo kay imo nagitagaan sama sa nahitabo ni Job nga si Satanas sa kakanaog ang walang buhat kun dili pag chismis kanang pagpasangil, no?
So, aning panahon na, di na makasud si Satanas ug ang mga fallen angels sa langit. So, ang mahitabo, mao ni mahitabo. Then, the great dragon, si Satanas, the ancient serpent, mao ni mga angga ni Satanas, no? Who is called the devil, no? Ang angga niya, great dragon, serpent, devil, and Satan. Mao ni ang original nga yun aning binuhata, Lucifer, no? Kaya Lucifer nga maure gyud ni mao ni ang pinaka perfect, pinaka gamhanan nga gikan sa kamot sa Dios, gikan sa among sa mga binuhat sa Dios ba. Kani yun ang kay mao gyud ni siya magbalantay sa trono sa Dios, kini si Lucifer. Lucifer means the morning star. No, mao na siya ang bituon sa kabuntagon, banag-banag, no? Lucifer mo ni. Lucifer may Luciferos kanang murag sinaw gilaw kayo ba kanang mo ni siya nga nindot kayo, pero pag rebelde niya alay mo na siyang Satanas, from the Hebrew word shaitan, meaning accuser, tig pasangil, no? Who keeps on deceiving the entire world, no? Mao ni mo bantay nagtuo kami sukla na tong yawa, pag suko sa isukol wa. Pero wa ka kay sige iyong suklan tong yawa, pero ikaw nahog sa sistema sa yawa. Kay ano, unang-una kada adlaw ba sige chismis. Sistema sa yawa na. Nang wa ta kay bawo. Kay ko aman mo lagi na deceive kanang ilad ba. No? Was thrown down to the earth. Furthermore, his angels were thrown down with him. So doon tambog sa diri sa kalibutan. Gibalhog diri sa kalibutan si Satanas ug ang iyahang mga nalaglag nga mga anghel. Verse 10 mingon. Then I heard a loud voice in heaven which said, now the deliverance has come, also his power, even the kingdom of our God and the authority of his Christ, because the accuser of our brethren, who accuses them before our God day and night. So 24/7 ni si Satanas sa pagpasangil day, no? Has been thrown down. Furthermore, kinsa man mga magtotoo, overcame him si Satanas, because of the blood of the lamb. So unsa man blood of the lamb? Kining blood of the lamb analogy ni, no? Kay kani manggong mananap, ang dugo sa mananap naa diha nagabase ang ilahang kinabuhi. So, di ba, sa Old Testament, ritual nga spiritual life nga wa pa magpakatao si Ginoos Kristo, mao to siya'y analogy, ang mananap analogy ni Ginoos Kristo nga walay buling umansa, nga walay sa si Ginoos Kristo, ang iyang dugo nga ang kinabuhi ni Ginoos Kristo giula alang kanato. Di ba? Kay ang dugo sa mananap naa man diha ang kinabuhi. So mao na ang blood of Christ, analogy na siya sa spiritual death nga nahiaguman ni Ginoong Kristo dito sa cross. No? Dili na mao ang blood of Christ mao na makaluwas, dili kay ngano analogy ra na siya, dili ina literal. Blood of Christ meaning to say ang espirituhanong kamatayon ni Ginoong Kristo dito sa cross. Mao na siya. Ang nakaluwas na to ang buhat mismo ni Ginoong Kristo, dili kay ang dugo, dili ang buhat, ang saving work of Christ dito sa ibabaw sa cross. Mao na siya, blood of the lamb. Na ang mga magtotoo na napildi nila si Satanas pinaagi sa buhat sa kaluwasan ni Ginoong Kristo. Kay ngano, once ikaw motuo ni Ginoong Kristo, wala na kay paghukom. Dili na ka hukman. Pero sila Satanas kay musugod sila di hukman gyud sila. Mo nang mabuntog sila nato, dili tungod nato. Kun dili tungod ni Ginoong Kristo. And because of the doctrine
doctrine nga gamit pod, gi-apply pod by means of their testimony. In fact, they did not love their life to the point of death. For this reason, be celebrating you heavens. So kung isa ning heavens, mao ni ang mga elect angels, no? Mga pinili nga mga anghel og ang church age believers. Church age believers meaning say karon nga dispensasyon kay daghan mag dispensasyon sa human history na gitawag nato og age of Israel, na age of the Gentiles. So karon ang kanus-am ni nagsugod ning age of Israel, nagsugod ni church age, nagsugod ning church age atong time sa Pentecost, no? Pentecostes. 50 ka adlaw gikan sa pagkamatay ni Kristo. 40 ka adlaw gikan sa pagsaka ni Kristo didto sa langit. No? Mao bitaw nang ang mga mamatay ron 40, no? Nay 40 kay gibase man na sa pagkabanhaw ni Kristo, pagkamatay ni Kristo po ka adlaw nya 40 40 days mo to siya mi saka na dito sa langit mo na 40 no, and you ingon dire kining you mao ni ang mga Old Testament believers ug ang di ba sa tribulation ang musud una sa tribulation mga di magtotoo, pero sa panahon sa tribulation, so sa tribulation daghan na kayo ang mutuo ni Ginoong Kristo ani. So mahimong mga magtotoo. Tungod sa tribulation, daghan mga matay nga magtotoo. So kining you, mao ni ang mga Old Testament believers ug ang tribulational martyrs who live in them. Woe to the earth and the sea, because the devil has come down face to face with you, and he foams with fury, knowing that this time is short. No? Now, when the dragon saw that he had been thrown down to the earth, he persecuted the woman. So, mao ni ang di na siya kasud sa langit, ang iyahang hungawan sa iyahang kalagaw, sa iyang kaligot-gut kasuko, kaning woman, kinsa galing ning woman? Ang Israel. No? Who gave birth to male child. Male child, humanity of Christ. Nevertheless, the two wings, unsa man ning two wings, kaning pako nagrepresentar na siya og suportar, no? Unsa man ning two wings, mo ni siya logistical grace provision sa mga magtotoo sa Israel, no? Of the great eagle, kaning great eagle mo ni siya ang divine protection sa mga born again Israel, no? Nga makita nato diha sa Exodus 19:4 ug sa Deuteronomy 32:9-12. Having given to siya sa so balik ko na to sa verse sugod sa verse 14. Nevertheless, the two wings, so kaning two wings ani mo ni siya ang logistical grace provision alang sa mga born again Israel, no? Of the great eagle, kining great eagle mo ni siya ang divine protection sa tinuod sa true Israel. True Israel meaning to say mga magtotoo ni Ginoong Kristo. Nga makita nato diha sa Exodus 19:4 ug sa Deuteronomy 32:9-12. Have been given to the woman so that she, no? She, anin pong tayo ang mo ni regenerate or mga born again Israel of the first half of the tribulation. Sa unang 3.5 years sa pito ka tuig sa panahon sa tribulation, might fly to the desert to her place of refuge, where she will be sustained for a time. For a time, so for a time, mo ni equivalent to 1 year. For a time plus times. No, for a time 1 year plus times 2 more years. 1 year plus 2 more years, 3 years. Plus half a time. So, di ba, ang a time is 1 year. Half a time, half a year, no? So, kung imong itotal, a time plus times plus half a time,
equals 3.5 years, no? From the presence of the serpent. Then, the serpent projected from his mouth water. So, kining water, mao ni ang mga katong demon army, katong one-third, no, sa demon army. Like the rapids after the woman, no? Ang grabe, pati paspasag, nagdali, no? Nga, langita, atake sa woman, kisa ng woman, Israel. In order that si Satanas, might cause her to be swept away by the rapids. So, rapid attack, swept away by the rapids, rapid attack sa mga demon army, no? Nevertheless, the landmass, no, ang yuta mismo, help the woman. So grabe day patilisura yun ang kining naagi day area ng Transjordanian area nga kinali tungod sa mga bukid, sa mga kimba unsa diha, lisod yun kayo na siya taakon, no? Bisan sa demonyo maglisod pangita sa ani mo na gituyo gidesign sa Ginoo nga anha taguan tong mga magtotoo nga mga Israel, no? Na the landmass ang mingon dire nga the landmass help the woman, help sa mga magtotoo sa Israel. In fact, the landmass opened its mouth and swallowed the flood waters which the dragon poured out of his mouth. And then the dragon was enraged with the woman. So na desperado na sa kay sa kusaon niya di man gyud niya makit-aning mga asa ni nanago na pita. Consequently, he went off to make war against the survivors of her posterity. Those katong mga believing Jews who kept observing the mandates of God and kept on having a testimony regarding Jesus. So, diba? Mga magtotoo. And he, si Satanas, verse 13, took his stand on the sand of the sea. So, mao ni siya, no? Sa atong sumari, atong tanawon, balik ko na to sa verse 1, di ba? Katong woman sin in heaven, mao to ang Israel. She clothed with the sun, katong adlaw, nagpasabot to ni Jacob. Ang moon nagpasabot sa mga asawa ni Jacob. Kay kining 12 manggod ka mga kaliwat sa Israel, laim ni sila ginahan gud kay katos Jacob buaw mo to, daghang puto kasawa. So mao na ina abot yung 12 ang iyahang mga kaliwat, no? So mao ni siya inahan sa 12 ka kaliwat. Yang 12 stars mao ni katong mga anak nga lalaki ni Jacob nga mo'y naglangkob sa 12 ka tribo sa Israel, no? Nga ang verse 2, ang kaning pregnancy, Israel's pregnancy, nagpasabot sa Holocaust pregnancy of unbelieving Jews, ang mga kasakit nga mahiaguman, no? Mahiaguman sa mga Hudiyo nga di magtotoo, di ba? Matod pa sa istorya sa usawa di lalim ning magbati, no? Ingon ana usab ang mga kasakit o di ba ang pangutanan ng inyong asawa o kung ulitaw po pangutanan yung inahan o kung sige bati kung magbati mga matod pa di masabot ang kasakit. So maingon ani usab ang mahiaguman sa mga di magtotoo nga mga Hudiyo sa panahon sa tribulation nga kasakit nga hilabihan. So sa ang labor pain na to mo lagi na kasakit gumikan sa kining resulta sa anti-Semitism. Sa verse 5 katong ang child nga pasabot diha si Ginoong Hesukristo. Sa verse 13 kana si Satanas, the dragon mo persecute sa woman sa Israel with the greatest Holocaust of all times. Nga grabe yung makalilisa nga mga panghitabo nga wa pa masinati sa tawhanong kasaysayan, mao ni mahitabo sa panahon sa tribulation. Mao ni
desperation move ni Satanas nga si Satanas kay bawo naman gyud nga puslan man maadto man jud ko og kuan, maadto mo ko sa linaw sa kalayo. Kinahanglan mo adto ko di ko mag-inusara. Daghang gyud ko og mada. So kita karon nga mga mutuo ni Ginoong Kristo, so ato kanang atong hinuklugan, atong hunahuna og maayo kay karon di man nato na matugkad ang mao ni yung way pagmahay nga mag-una, no? So ang bugtong ring yung pamagi nga makalikay ta sa kaning gitawag natong ikaduhang kamatayon, kining matambog ka sa linaw sa kalayo, buhi gud ka pero mas maayo pag mamatay ka tinuura kay gini espiritu di man mamatay pero gi-describe na sa Biblia ug ikaduhang kamatayon aron masabtan nato sa ato ang tawhanong panabot. So kung gusto ka malikay ana, ang solusyon, believe in the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Mao na. Period. Over and out. Unya, sa versikulo 14, God protects her asa. Ato ni taguan sa kabukiran sa Edom, Moab ug Ammon. Sulod sa tulo ug tunga katuigan, no? Unya, the Holocaust will continue throughout human history until the second advent of Christ. So ang second advent of Christ human sa tribulation munaog si Ginoong Kristo, pamatyon tanan niya ang mga di magtotoo sa kalibutan. Unya pag human ana magsugod dayon ang millennium. Nga ang millennium nga ang maghari diha ang atong pangulong pare, ang atong King of Kings nga si Ginoong Kristo, mao'y mo dumala sulod sa kalibok ka tuig nga ang main subject niya ang mga Hudiyo, ang mga regenerate Hudiyo, ang mga Hudiyo nga mga magtotoo. Ang mga Hudiyo nga di magtotoo ni Ginoong Kristo di nakasud diha apil na pamatyon niya sa second advent sa iyang ikaduhang pagbalik. So anhi sa lang tataman sa atong topic nga antisemitism nga ako nang hinaot nga makapupo ta ni og mga pagtulon-an nga ato gayong pagalikayan ang mga kinaiya nga mga inon tang nga mga batok sa Hudiyo kay bisan pa man og unsa ka tampalasan ng mga Hudiyo, bisan pa man og unsa gyud ka maro ng mga Hudiyo, pero sa unta man nga saad man na sa Ginoo nga who will bless you, I will bless also. Who will curse you, I will also curse. So kung gusto ka og dili matunglo gikan gyud sa Dios mismo, amiguhon nato ang mga Hudiyo. Bahalag di sila mo amigo nato. Amiguhon meaning to say di ta magbaton og mga panghunahuna o mga lihok nga adunay sagol kaligot-got kasuko og makapadaot sa ilahang pagkatao. So ano sa lang tataman og daghang salamat ug magkita na usab kita sa sunod nga topic nga nagagikan sa pulong sa Dios nga mao gitawag og Mind of Christ. Salamat. Bye-bye.